and with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out in those days and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord will be fulfilled." My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magpari ka, ano? Magandang gabi po sa inyong lahat. O, di ba? Tamad na kayo eh. Pang-anim na araw na eh. Ano po? Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakigreet niyo po ng magandang gabi ang inyong mga katabi. No? Naway maganda pa sila sa gabi. Ano po? Nandito po tayo ngayon mga kapatid sa ika-anim na araw ng ating pagsisimbang gabi. No? Habang po ako'y nagsisimbang gabi nung first day, okay lang. At habang tumatagal ang simbang gabi dun sa ika-4, ika-5, hanggang ngayong ika-6, napapansin ko po gumaganda kayo. Ano po? May gumagawa po. Bakit? Feeling ko bago na yung mga damit nyo eh. Hindi ko alam kung may bago na. Ano? Kung hindi man po ang bago ang inyong damit, bago ang inyong kilay. Ano po? Kung hindi man bago ang kilay ninyo, bago reband na kayo. Ano po? Nagsisimula na po ang mga bago. Nagsisimula na po ang mga bagong sinturon, bagong sapatos, bago lahat. Kaya nga po kung pupunta ka sa mall, no? Kapag ako po'y, nung minsan ako po'y pumunta ng mall, ang dami-dami ng tao namimili. Hindi ko alam kung sila ba ay namimili dahil wala o sila ay namimili lang dahil gusto nila ng bago. Kaya nga po, mga kapatid, it is, Christmas is happy, masaya po ang Pasko, iba po ang damang-dama natin, no? Kapag Pasko na, nararamdaman natin yung espiritu ng Pasko. Pero may mga panahon, mga kapatid, that it is saddening that Christmas has become commercialized. Na ang Pasko po ay tungkol do sa bagong sapatos, ito po ay tungkol sa bagong cellphone, ito po ay tungkol sa bagong damit. Pero ang tanong ko po, lahat ba ng bagong ito ay may saysay kung walang nakakakita? Halimbawa, yung mga damit natin, ano po? Minsan, hindi ka kontento dun sa maganda ang damit mo. Gusto mo ipakita mo sa iba. Kasi feeling mo, hindi maganda kung walang nagsasabing maganda. Kaya nga po, kahit sa simbahan, ano po? Kahit sa simbahan, nakikita mo, may naka-crop top. No, crop top. Talagang kitang-kita yung, ano po, yung puson eh, no? Oh. Ang tanong ko po, kailangan ba sabihin ng pare na huwag mag-crop top sa misa? Kailangan pa ba i-remind ng simbahan kung ano ang dapat isuot sa misa? Kasi minsan, bagay-bagay din yung crop top na yan. Hindi lahat pwedeng mag-crop top. At hindi ko lahat sinasabi na mag-crop top kayo sa misa. Kasi meron akong nakita, no? Hindi ko alam kung dalaga. O, nag-crop top. O, paglabas ko, ay, Diyos ko. Nakita mo yung puso, nakita mo yung tahi ng cesarean. Ano ba mga bagay na magpapasaya sa iyo ngayong Pasko? Yung mga bata ngayon, sabi, Father, masayang-masaya na ako kapag nasa akin na yung iPhone 16. Kahit anong klase pang iPhone na bibilin mo, siya pa rin ang kausap mo. Hindi po ba? Hindi naman nagbago ang kausap mo. Gusto mo bago ang cellphone mo. Anong ibig ko sabihin? Sometimes, my dear brothers and sisters, Christmas has become commercialized that we forget that what is important during Christmas are relationships around us.
My dear brothers and sisters, the gospel reading for today reminds us of that. Ang tanong ko po sa sarili ko, siguro naman si Maria marunong naman magsulat. Si Maria marunong naman magregalo. Pero bakit kailangan pang pumunta ni Maria ng personal kay Elizabeth? Para lang i-share yung kanyang tuwa na siya ang naglilihi sa anak ng Diyos. Pwede naman siya magpadala ng regalo na lang. Oy, kahit matanda ka, pinsan, auntie, buntis ka dahil sa lalang ng Espiritu Santo, ako rin, ganyan. Binigyan tayo ng biyaya ng Diyos. Pero bakit kailangan pa ni Maria na pumunta ng personal? Pwede naman siya magpadala ng kung ano-ano. Pwede naman siguro magpadala ng kalamay, hindi po ba? Magpadala na lang ng duster. Magpadala na lang ng damit para sa buntis. Pero bakit si Maria ay lumapit pa kay Elizabeth ng pagkalayo-layong daang-daang kilometro sa bulubundukin ng Judea para lang puntahan ang kanyang pinsan na si Elizabeth? Why? It is because Mary understands that there is no replacement for personal relationship. My dear brothers and sisters, yan po ang nakakalungkot po ngayon. Marami po sa atin sinasubstitute na natin ang ating personal na relasyon sa mga bagay na nakikita natin ngayon. Tatanungin ko po ang mga bata ngayon. Kayo ba mga bata, may balak ba kayong magmano sa inyong mga ninong at ninang? O gusto nyo na lang na ipadala ang QR code ng inyong GCash? Akala ba natin, kapag tayo'y namamasko, tayo lang ay humihingi ng pera? Masaya ang ating mga ninong at ninang kapag nahahawakan natin ang mga kamay nila at nagmamano tayo. Kaya nakakapagtaka po sa mga kabataan ngayon, ang sinasabi nila sa nanay, "Ma, remind mo naman si Ninang, yung regalo ko, padala niya na lang sa bahay." Kaya nga nami-miss ko po nung bata ako, pagkatapos ng misa ng Pasko, punong-puno ang kalsada. At talagang lumalapit kami sa aming mga ninong at ninang. Pero ngayon, nakikita ko na, pasensya na po kayo sa salita ha, nakikita ko na mga walang hiya. Talagang magpo-post ng QR code, pero hindi naman tunay na nagmano. Anong ibig ko sabihin mga kapatid? Hindi po masama ang humingi ng aginaldo, hindi masama ang magbigay ng aginaldo. But make sure that you do not substitute the personal presence, you do not substitute the relationship over what is commercialized during Christmas. Naalala ko po ngayon, kayong mga bata, sinasabi ko ito, hindi lang dahil kinukumpara ko ito, pero totoo naman, nung bata kami, masayang-masaya kami kahit napapalo kami. Bakit? Dahil nung bata kami, kapag nagbibihis ka, ay pinupulbuhan ka pa ng nanay mo. Kaya pagpapasok ako, no grade 1 ako, mukha ko espasol. Pero ang mga bata ngayon, pulbuhan mo, mga magulang, pulbuhan nyo sila, "Ay mo, nakakahiya." Minsan hindi na kayo mayakap ng mga nanay nyo. Minsan hindi na kayo mahalikan ng magulang ninyo. Kami nga kahit mabaho pa hininga ng nanay mo, pagkagising mo talagang hinahalikan ka eh. Masaya ang buhay ng ganun. Naalala ko nung bata pa ako po'y kapag may, sabi ko nga, makakatikim ka lang ng royal at saka burger kapag may lagnat ka eh. Hindi po ba? At kapag ikaw ay may lagnat, doon ka lang nakakatikim talaga ng royal at ng burger. At kapag nakita ng ate mo yan, at sino mang kapatid mo, at kapag hahawakan nila yan, huwag niyong hawakan yan, sa may lagnat yan. At kapag ang nanay, alam niya na ang kanyang anak ay may sakit, magpapakulo na yan ng tubig, kukuha ng bimpo, hahaplusin ka. And I realized that it is not actually the medicine that heals you. It is the touch of your mother. So my dear brothers and sisters, I think this is the message of Christmas. Ang Panginoon, pwede naman yan sabihin na lang, magpadala na lang siya ng mensahe sa atin.
Hindi niya kaya kailangan magkatawang tao. Pero bakit nagkatawang tao ang Diyos? Because He does not want to substitute personal experience to something that is material. Importante po ang pera, mga kapatid. Importante po ang may laman ng bangko mo. Importante ang may ari-arian ka. Kaya nga lagi ko sinasabi, it is important what you have in your life, but it is more important who you have in your life. Minsan marami sa atin may ipon sa bangko, pero hindi katuwa-tuwa sa mata ng mga kamag-anak. Marami sa atin mayaman, pero wala tayong kaibigan. Marami po sa atin mayayaman tayo, marami tayong ari-arian, pero wala tayong magandang relasyon sa iba. Minsan, ang dami-dami mong kayamanan, pero wala kang tunay na kaibigan. Why? Because you have substituted material things over relationship. So my dear brothers and sisters, this is the reminder of the gospel to all of us. Ikaw ba'y may kaibigan? At yung mga kaibigan mo tunay? O baka naman sila lang ay tunay na kaibigan sa iyo, kailan? Kapag maganda ang nararanasan mo. At makikita mo ang tunay na nagmamalasakit sa iyo, kailan? Kapag ikaw ay nahihirapan sa buhay. Hindi lang dahil kapag ikaw ay mayroon. Kaya nga sana mga kapatid, ganyan din ang makita natin sa buhay ni Maria. Mary could have substituted her presence. Kaya nga ngayong Pasko, mga kapatid, sino sa mga auntie mo na matanda ang hindi mo pa nadalaw? Sino sa mga lolo at lola mo? Huwag mo sasabihin malayo. Kapag gusto mo mag-abroad, nakakapag-abroad ka. Pero dyan lang sa ibang probinsya, hindi mo mapuntahan ang kamag-anak mong may sakit. Kaya nga, mga kapatid, ang Pasko ay pagdalaw ng Panginoon sa atin ng personal. Kaya nga sana ganun din ang gawin natin ngayong Pasko. Hindi lang yung naranasan natin ang Pasko, kundi naranasan ng iba ang Pasko dahil sa atin. Naalala ko po nung ang lolo ko ay may cancer. Nasa Amerika po siya noong 2021. At ako po talaga ay nagpumilit na pumunta ng Amerika. Ano po? Talagang ako po'y umutang lamang para meron akong pambili ng ticket ng aeroplano. Kaya nga pumunta po ako doon. At na-realize ko na kapag matanda ng isang tao, hindi na niya kailangan ng regalo. Ulitin ko po yun. Kapag matanda ng isang tao at may sakit na, hindi na niya kailangan ng iPhone. Hindi na niya kailangan ng kung ano man. Ang kailangan niya yung haplos. Ang kailangan niya yung halik. Ang kailangan niya ang iyong yakap. Kaya nga nandun po ako, wala naman akong dala para sa kanya. Nandun lang ako, hawak-hawak ko ang kanyang kamay. Pisil ako ng pisil para maramdaman niya na nandoon ako. Kaya mga kapatid, importante po ang mga regalo ngayong Pasko. Pero sana mas pahalagahan natin ang mga relasyon natin sa buhay. At uulitin ko po ito sa mga may inaalagaang matanda o sa mga anak na inaalagaan ng inyong mga magulang. Hindi po nila kailangan ng regalo. Ang kailangan nila yakap. Ang kailangan nila halik. Ang kailangan nila ay haplos na galing sa inyo. So always remember that Christmas is not about what we buy. Christmas is about our personal relationship with our loved ones and those who are dear to us. Amen.